ito talagang lantarang sinopla ni Atty. Claire Castro. Ito pong etong mga taga-suporta mismo mga kababayan, nitong si Digong, yung mga troll na bumabatikos po sa kanya. Kasi nga naman mga kababayan, lagi kasing sinasabihan nitong mga taga-suporta ni Digong mga kababayan na masyado daw excited etong si Atty. Claire. So ngayon, pakinggan po natin yung matinding reaction po niya patungkol po dyan. Ano po, so ito play po natin. Ating Pangulo, tingin dyan sa press meeting. Yes, okay. Una tanong, ikaw muna tanongin ko bago ako sumagot. Ano ang sabi ng Troll Army? Na dapat hindi ganon? Dapat maging oo lang tayo ng oo? Ganun. Hindi ko alam sabi ng Troll Army. Kaya doon ako sasagot. Ano sabi ng Troll Army? Ang sinasabi nila ng mga Troll Army ay mas mabuti pa raw yung panahon ni Duterte, walang gulo. Ngayon ang gulo daw. Magulo sa West Philippine Sea? Oo, yung mga ganon. Okay. So ang mas gusto pala ng mga Troll Army ay magkaroon tayo ng secret deal with China? Secret deal? At gusto nila na kapag sinabi na umalis ka dyan, wag mong gawin yung structure na yan, susunod lang tayo. Well, anyway, this is part of the news na ha. Ulitin ko, matagal ko na, baka yung iba mga nakikinig ngayon, yung pa lang ako napakinggan. Hindi ito bago, nasa news ito. During the time of former President Duterte, meron structure ginagawa dito sa Sandy Cay, yung sandbar natin. Yan yung yan mga kababayan, yung pahingahan ng mga kababayan po natin mangingisda. Pero sa kasamaan palad mga kababayan, noong nagreklamo etong China at pinatitigil yung ginagawang pahingahan ng mga mangingisda po natin dyan sa may Sandy Cay, ano yung nangyari dyan mga kababayan? Pinahinto ni Duterte. Kasi nga, bakit pinahinto? Natakot siya sa China. Mga kababayan, nakakalungkot lang isipin, pahingahan dapat yon ng mga kababayan po nating mangingisda. Pero dahil nga natakot si Digong mga kababayan sa China, pinahinto niya agad-agad mga kababayan yung ginagawa doon na shelter ng mga mangingisda. Ano po, ipagpatuloy pa natin. May ginagawa structure dyan for the fishermen. Di ba? Kasi alam naman, sa batas natin, siyempre, sa lahat naman batas, kung sino yung naka-occupy, alam mo, kung sino yung possession, may makukonsiderang rights eh. Tama. You can own, kahit sa atin dito, kung wala pang title, yung isang property, basta walang title you occupy that for, let's say, 10 years in good faith, you can acquire that lot, patitulan mo yun, i-apply mo. So it's like that. Similar to that, if you're occupying, you are claiming rights over that certain property. Okay, now, nung paggawa ng structure dyan, ang sabi ng China, kay dating Pangulo Duterte, huwag kayo maglagay. So anong inutos ni dating Pangulo Duterte? Tanggalin. Ituloy. President Rodrigo Duterte says he won't protest the presence of Chinese ships in Sandy Cay, a sandbar near Pag-asa Island in the West Philippine Sea. Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio earlier described the presence of Chinese ships as invasion of Philippine territory. But Duterte says the incident does not count as invasion and that the Chinese ships are there to patrol since we are friends with Beijing. Diba mga kababayan, biruin nyo naninindigan, eto pong si Carpio, na yung ginagawa ng China mga kababayan, nag-i-invade na sila, ini-invade nila yung mga teritoryo po natin. Ngayon, ano yung sinasabi ni Duterte? Wala naman daw invasion na nangyayari. Kasi nga mga kababayan, kaibigan niya etong China. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Duterte says, quote, "Why should I defend the sandbar and kill the Filipinos because of a sandbar?" Diba? He rules out filing a diplomatic protest as suggested by Carpio. Duterte says Chinese Ambassador Zhao Xianhua assured him Beijing is not building anywhere there. Duterte also denies Chinese ships prevented the Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel from approaching Sandy Cay. Now, yung Sandy Cay na yun, diyan nagpunta yung mga Filipino researchers natin, na inaaral yung mga corals. Yun yung pinaliparan ng chopper. Natandaan nyo yun? Sugat, yun. Because, inalaw ni dating Pangulong Duterte yung mga Chinese na sila ang mag-guard, mag-patrol sa Sandy Cay na yan. Yung pala sinira nila yung mga corals. Yes. Yung talaga natin, wala nang corals, patay na. Yun talaga. Panahon ni dating Pangulong Duterte, wala talagang gulo kasi umuoo tayo. So, ano naman natin? Okay? Kasi hindi ganon si Pangulo. Pangulo Marcos, hindi ganon. Kasi tingnan nyo mga kababayan, si PBBM pumapalag talaga eh. 'Di ba? Ayaw ni PBBM makipaggera, pero si PBBM mga kababayan handa niyang depensahan yung teritoryo po natin. Hindi naman porket nagdidepensa tayo mga kababayan, sinasabi nating teritoryo natin 'yan, atin 'yan,
nakikipaggera na agad. Gera na po agad yung habol natin. Ewan ko ba dito sa mga kaalyado ni Duterte, bakit lagi nilang sinasabi na ayaw nilang makipaggera? Gusto nila ng kapayapaan. Sino bang gustong makipaggera? Diba mga kababayan, laging bukang bibig nila, gera daw yung habol ng administrasyon. Sino bang utu-utu na gustong makipaggera? Nagdi-defend lang naman tayo. Gulo na ba agad ang hanap porket nagdi-defend lang? Hindi nila maintindihan mga kababayan na ang ginagawa ni PBBM ay pinoprotektahan lang yung mga teritoryo po natin na nagpapakita ng pagiging Pilipino po natin mga kababayan. Pinoprotektahan lang yung ating soberanya. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Ipaglalaban niya kung ano yung rights natin sa West Philippine Sea. Kung ano yung sa EEZ, kung ano meron tayo. Now, ang tanong natin sa mga troll army, ganun ba yung gusto nyo? Oo lang, magkakaroon tayo ng secret deal ng China, lahat ng iutos ng China, sundin natin. Tanggalin nyo yung Typhoon missiles, oo lang tayo. So, nasa na yung pagiging independent na country natin? Sa piyado mga kababayan, no? Kung si Duterte pa ang presidente ngayon, kung si Digong pa ang presidente ngayon, tapos sinabi ng China, tanggalin ninyo yung missile na yan dyan, masyadong delikado. Piyado sasabihin ni Duterte, ano po ang gusto ninyo Mr. President? Tapos order na agad mga kababayan, tanggalin nyo na yan at nagagalit ang aking best friend na si Xi Jinping. Siguro mga kababayan, ganun yung ginawa. Ganun yung gagawin ni dating Pangulong Duterte kung siya pa ang presidente ngayon. Baka pagka nagreklamo agad ang China, tanggalin nyo yan. Masyadong delikado yan. Baka ipatanggal niya agad kasi nga ayaw niyang magagalit yung kanyang BFF na si Xi Jinping. Kasi pag nagalit yon, magkakasamaan sila ng loob. Pag nagkasamaan sila ng loob, putol ang ayuda. Charot. Soberanya. Yung soberanya natin. Hindi naman tayo probinsya. Unlike before namin, the former President wish na maging probinsya tayo. Hindi tayo naging probinsya eh. Kung napagawa niya siguro tayong probinsya ng China, susunod tayo. Hindi tayo probinsya ng China. Hindi na tayo nagtatagalog dito. Oo. Anihaw ma. Diba? Hindi tayo. Let's face it, hindi tayo probinsya ng China. Kahit ito'y ginusto ni dating Pangulong Duterte. Tama lang po yung ginagawa ni Pangulo. Nandun pa rin yung kanyang stance. Tama. Leave our territory. Remove your claim doon sa maritime rights natin. Napangaharas yung ating maritime patrol, pati sa air yung nakaraan, di ba, yung BPR plane, tala 3 meters lang ang layo doon sa pakpak ng yung helicopter nila. Ay talaga naman napakadelikado na yun. Buhay po ng ating mga kapwa Pilipino at buhay din nila ang nakataya sa mga dangerous, unprofessional maneuvers sa ating mga patrol aircraft and vessels. Yes, wag naman natin ibenta ang ating integridad. Diba? Huwag tayo magbenta. Amat, Yusek, sa oras po ninyo ngayong umaga, sana hindi ito na. Uli pala. Dapat may kasunod pa. Akin na bang next? May mga tatanong nga pala kasi. Timingan na lang natin si Yusek kasi. Guess lang ba si Yusek dito? Regular program. Timingan lang natin. Baka, kasi, alalahan mo, weekend, supposedly, nasa family din pero nagtatrabaho pa rin, Dapat tutulog pa, no? Tutulog pa. Ano kaya, ang pinaka-gustong-gusto kong araw, Sabado? Sabado ba? Hindi, kasi syempre, pag hearing mo, ang aga mo eh. Pag Sabado kasi, the following day is Sunday. So pag Sabado ka, pwede ka pang, pakuya-kuya ko. Pwede kang hindi maging excited. Diba? Pwede ka maging excited. Parang may pinanggalingan niya excited. Pero kasi sabi ba, dapat, lahat tayo dapat, sabi dito, sana sa susunod kumandidato sina Luistro at Claire Castro sa Senado, siguro mananalo silang dalawa. Possible kasi matatalino naman sila mga kababayan Tsaka kita nyo naman na pro-Pilipino sila. Hindi sila katulad nung iba na iniisip yung kapakanan ng mga dayuhan kaysa sa mismong teritoryo at bansang tinitirhan nila. Ano po? Anyway, pagpatuloy pa natin. Excited every minute of your life because buhay ka pa. Yeah. You can do your work. Yeah. Diba? Kahit magbabakasyon ka, you have to be excited. Kasi pag nagbakasyon ka naman, syempre, punta tayo dito kasi sayang oras natin. Excited talaga ako pag nagbabakasyon kasi sasabihin ko sa mga anak, dapat ma-cover natin talaga na to. Gising. Excited ka. Gusto nyo, kuya-kuya-kuy. Hindi ba tayo pa kuya-kuya-ko? Kuya-kuyo, excited. Gusto ko excited. Diba? Lalo na bago, ay talaga magpapaka-excited ako. Kaya sa dulo nito, excited pa rin ako dahil pag nasa position ka, dapat excited ka. Hindi kuya-kuya tayo dyan. Abot pasay ito ng program. Tama mga kababayan, pag nasa posisyon ka, dapat agresibo ka, excited ka sa paggagawa mo or para gampanan ang trabaho na sinumpaan mo. Dapat mga kababayan yan yung magandang halimbawa ng public servant.
Hindi yung pakuyakoy-yakoy. Kasi yung iba dyan, pakuyakoy-yakoy eh. Tapos pagkabutuhan, dun lang masipag. Pagka na-elect mo na, hindi mo na maramdaman yung presensya, mga kababayan. Ano po? So yan, maliwanag naman ha yung sinabi dito ni Attorney Claire na kasi ipinipilit ng mga troll nitong si Duterte, yung mga vlogger, mga kababayan, na mas magulo daw ngayon sa West Philippines kaysa daw nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga, nung panahon daw ni dating Pangulong Duterte, wala naman daw pong ganyan na ginagawa ang mga Chinese Coast Guard. Pero ngayon, sobrang tindi na daw ng mga pambubuli na ginagawa po nila. Pero mga kababayan, sa akin kasi, kaya lang naman naging ganyan ng mga Chinese Coast Guard kasi hindi nila matanggap na ang Pilipinas ngayon pumapalagnat, handang magprotekta at magdepensa ng teritoryo. Hindi katulad dati na baw lang ng baw. Kung ano yung iniutos, mga kababayan, yun lang yung susundin ng dating presidente. Kaya nga siya nabansagan, mga kababayan. Medyo masakit lang pakinggan pero nabansagan siya dati. Ito naman ay nasa balita na natuta daw ng China. Di ba, mga kababayan? Kaya nga ngayon darating na Mayo 12, piliin nyo yung mga kandidatong tama.